Oh, huwag kayo matatakot ah. Walang tatakbo. Ako pa rin to. Kalbo lang. Nandito na naman ako para sa part 7 ng ating lecture. Oh yes! Nagtapos tayo last time sa features ng shell. Pero napakarami pang pwedeng magawa sa paggamit nito. And actually, ang iyong mastery ng Linux ay anchored sa iyong mastery ng shell. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa. At ito na ang part 2. Tara na! Sabik na ako! We learned last time about the basic function of the shell and some of its features like the command history and assigning variables. Success game! Let us look more into some of its advanced features. Again, ang shell ay ang interface natin towards the computer. Most of our usage involves our keyboard, typing a command, oftentimes towards file. Ang commands ay combination ng letters, sometimes forming a word, and in lowercase format. Ang number sa ating keyboard naman ay nagagamit natin as part of file names, parameters ng options, or for arithmetic operations. Kung gayon, saan natin pwedeng gamitin ang mga special characters natin sa keyboard? Ang mga characters na ito ay may special purpose din pagdating sa loob ng shell. Pwede natin silang gamitin as control operators, pwede din for quoting, pwede din for character expansion, at iba pa. O siya, masyado nang marami ang sinasabi kong jargon. Sorry. Himayin natin ang bawat isa. And let's start with control operators. Buti naman, nakakaramdam ka din. Ano ba tong control operators na to? Ang ibig sabihin lang nito ay may mga special characters na pwede nating gamitin para mag-control ng isang workflow sa ating shell. Magbibigay na lang ako ng example para mas madali mong magets. Ang semicolon. Ito ay pwede natin gamitin para mag-run ng multiple commands sa isang line. Pwede ito dahil ini-indicate ng semicolon ang ending ng isang command. And instead of pressing enter kada end ng isang command, I can use semicolon at i-type na agad ang next na command. After mag-run ng first command, ay sunod ding aandar ang next command regardless ng results ng nauna. Speaking of multiple commands, kung gusto natin magkaroon ng dependency ang mga commands, ay pwede tayong gumamit ng isa pang special character, ang logical AND, denoted by 2 ampersands. Ilalagyan nito ng dependency ang kasunod na command sa preceding or yung naunang command. By using logical AND, ay tatakbo lang ang next command kapag successfully nag-run ang previous command. At ito pa, merong kabaligtaran ang logical AND, ang logical OR, denoted by 2 vertical lines or commonly called as pipes. Sa logical OR naman ay tatakbo lang ang ating next command only if ang ating previous command ay nag-fail. This is what I mean na nakokontrol natin ang workflow by using control operators. Makakapaglagay tayo ng logic between the commands para mas maging dynamic ang paggamit natin sa kanila. Okay. Ito pa, more example. Ang open and close parenthesis naman ay ginagamit natin para i-enclose at i-group ang mga commands. Ang naka-enclose sa loob ng parenthesis ay tatakbo sa isang shell. Ibig sabihin ay nagkakaroon nito ng sarili nilang environment. Ang mga variables nga pala such as local and environment na naset sa child shell ay hindi makaka-apekto sa parent shell. For example, we do open parenthesis cd/temp logical AND x equals 1000 close parenthesis. We just change the present working directory at nag-set tayo ng local variable. Now, let's run pwd. Hindi nag-reflect yung cd/tmp. And let's check the value of x. Echo $x. It also did not reflect yung 1000. We just validated na yung nag-run sa loob ng parenthesis did not affect our current shell dahil yun ay nag-run sa isang child shell. Some clarification nga pala on child shell or child processes. Nasabi ko sa last episode na hindi na-inherit ng isang child shell ang local variables ng isang parent shell. But that is only true when running external commands. It is what it is. Kapag tayo ay nag-create ng child shell using open and close parenthesis, ang child shell ay kumokopya ng current shell variables ng parent shell nito. Para ma-visualize nyo, let's set x to 1000 in this current shell. And then let's run open parenthesis, echo, $x, close parenthesis. Ang lumabas na result ay still 1000. Since the variable x ay naipasa natin sa child shell when it was created. Okay,
back to our regular programming. Aside from open and close parentheses, pwede ding in-close ang commands sa curly braces. Ang pinagkaiba nito ay nirarun natin ang mga commands sa current shell while using curly braces. Paggamit nga pala nito ay kailangan natin maglagay ng space after ng open curly braces at bago ang close curly braces. At need natin maglagay ng semicolon sa dulo ng command. What? So ang example natin before na open curly brace space cd /tmp logical and x equals 1000 semicolon space close curly braces ay magre-reflect sa current shell natin when we run pwd and echo $x. Bakit kailangan pa may space at semicolon? Yung isa kanina di na kailangan na. Ito ay para malaman ng shell na gagamitin natin ang curly brace as a control operator. May isa pa kasi itong gamit na i-discuss ko rin later on. Okay, isang malaking part ng control operators ay ang redirections. Pero bago tayo magpunta doon, ay alamin muna natin ang standard input, standard output, at standard error. Ang mga ito ay part din ng ating shell na kilala sa tawag na standard streams para silang daluyan ng communication between a program or a command papunta sa environment na kinalalagyan ng mga to. You can think of them as the default channel ng input at output. Yeah, boy. Let's illustrate para mas malinaw. Umpisahan natin sa standard input. From the name itself, ito ang default na daluyan ng input. Karaniwan itong nakakonect sa ating keyboard dahil ang input ay mostly tinatype natin. Ang purpose nito ay para magkaroon ng input ang program or command na tinatawag natin. May mga commands na ginagamit ang standard input by default. For example, pag tinawag mo ang cat on its own, ay pupunta ito sa standard input para mag-abang ng itatype mo sa keyboard. You can type whatever you want at i-output niya rin to right away. Press Ctrl plus D para umalis sa standard input. Ang redirection ay ang proseso ng paglipat ng pinanggagalingang input. So instead of getting the input from the keyboard, ay pwede natin itong i-redirect. Usually, galing sa isang file. We can use a special character to do this redirection, ang less than. For example, sa same command natin kanina, na cat, we can use standard input redirection na cat less than file1.txt. We just redirected a file input papunta sa cat instead of running cat on its own para mag-antay ng default input galing sa keyboard. By the way, ang cat less than file1.txt ay same lang ng output sa cat file1.txt. We just used input redirection sa nauna at command argument sa pangalawa. After ng input, syempre, yung output naman. It is called standard output. Ito naman ang default daluyan ng output na usually ay sa terminal screen ng ating monitor natin makikita. Kapag ang program or command na ating niran ay nag-produce na ng result or information, ito ay kadalasan nagsusulat sa standard output at makikita natin ito mismo sa terminal. We can also redirect ang standard output. Normally, gagawin natin ito kung ang result ay gusto nating i-store sa isang file. We use the symbol naman na greater than or dalawang greater than. Ang isang greater than ay gagamitin natin para i-save at overwrite ang content ng isang file at ang dalawang greater than naman ay para i-append ang result sa isang file. For example, we want to put the results ng ls na command sa log.txt. We do ls greater than log.txt. At gusto din natin i-append ang results ng pwd to the same file. Then we do pwd greater than log.txt. Let's check the file at makikita natin na andun ang results ng both ls at pwd commands. Lastly, there is the standard error. As the name implies, ito ang default na daluyan ng errors at usually sa terminal screen din natin ito makikita. Kapag naman ang command o program ay nag-produce ng isang di inaasahang resulta or an error, ay pupunta ito sa standard error. We can also redirect standard error papunta sa isang file para ito ay ma-review natin at a later point kapag tayo ay nag-troubleshoot. Use to and then greater than symbol. For example, cat
abacada.txt to greater than log2.txt. Ito ay magproproduce ng error since wala naman tayong abacada.txt na file. In case na meron ngang abacada.txt na file, ay wala ding may susulat sa log2.txt since hindi naman nagkaroon ng error during the run of this command. At pwede rin nating piliin na i-redirect both the output and error sa same file. We can use either ampersand greater than or 2 greater than ampersand 1 para dito. For example, cat abacada.txt ampersand greater than log2.txt. Whether may result ito or may error ay makukuha natin sa log2.txt na file. Ay, may nakalimutan pala ako. Ano yun? There's another redirection under standard input wherein we can redirect ang output ng isang command as input ng isa pang command. Sa lahat ng pwedeng gawin sa Linux ay isa ito sa pinaka na-enjoy ko. Ang piping. Using the symbol na pipe or ang vertical line ay pwede tayong mag-combine ng mga commands. For example, we cut a file and then search for a keyword. Cut file1.txt pipe grep apple. With piping, imagination mo ang limit. We will use pipe more once nag-discuss na ako ng iba't iba pang commands sa loob ng Linux. Ang dami na nating na-discuss na special characters, pero all of them ay under control operators pa lang. Meron pa tayong mga characters for quoting, for expansion, at iba pa. Balikan na lang natin sila sa susunod na video. Your Mac friend, Brent Rambo. Hanggang dito na lang muna. At see you sa susunod na kabanata. Bye!